Alright, magandang araw po sa inyo. At sa pagkakataong ito, papaliwanag po natin yung nangyaring walkout doon sa Senado. Yung ano bang nangyayari sa minority at sa majority dito sa Senado. Pero bago po yan, sana po mag-like po kayo, mag-komento, mag-subscribe dito po sa aking channel para magtuloy-tuloy po ang ating usapan. Marami pong salamat sa inyo. So balik po tayo doon. Tandaan po natin nakarang Martes, nagkaroon po ng walkout doon sa Senado. Pero bago po mag-walkout, mabigat na debate muna ang nangyari. Ano po ba pinagdedebatihan nila? E di, isa-isahin nun natin. Marami po sila pinagdebatihan nung araw na yon. Pero ang pinakamatindi ay yung pinipilit na mayorya na motion ni Marcoleta, Senador Marcoleta nung May 11 na dagdagan yung provision o yung rules nila sa Senado na pagbibigyan ng pagkakataon o ng karapatan ang wala sa sesyon na senador upang makilahok at bumoto sa mga usapin siguro o bill o kung anong pinagdidebatihan nila sa mga pagkakataong darating. Excuse me po. So ngayon po, ang existing rule doon sa Senado, sa Rule 14 Section 41, ang existing rule po, kung meron pong force majeure o natural emergency, pinapayagan po na magkaroon ng quorum, magkaroon ng participation bagamat wala doon sa plenary. Anong ibig po sabihin natin? Halimbawa po nung COVID-19, yung panahon na yon, obligado po ang gobyerno, may national emergency po, may deklarasyon, may government declaration na lockdown. Kailangan ng tao nasa kanya-kanyang bahay. Mapaparelisa po ang legislative branch ng gobyerno kung hindi sila gagalaw. So sa pagkakataong iyon, at dahil nasa Rule 14, Section 41 ang national emergency, nakagawa sila ng mga sesyon sa pamamagitan ng conference, video conference, siguro gumamit sila ng Zoom o kung ano man. Pero sa pagkakataon na yun, ang alam po natin, kasi sinusubaybayan natin yung Senado mga panahon na yun, si Senator Ping Lacson at Senator Tito Soto pumapasok physically doon sa Senado. Bagamat lahat ng kausap nila nasa video. Meron niyang recorded video rin si Bato de la Rosa na sabi niya, nasa video conferencing, ang sarap ng buhay, sana laging ganito. Dahil nga, hindi nila kailangan umalis ng bahay. Pero dahil nga may national emergency yon, panahon din kung saan ito ginagamit nila bakit doon yung kay Dalima nag-file sila ng motion noon, resolution para pagbigyan na makilahok din si Dalima habang siya'y nakakulong. Ito po ang pinagkaiba ng sitwasyon ni Dalima at ni Bato de la Rosa. Si Dalima po, alam natin kung nasaan nakakulong. Si Bato de la Rosa, ipinaghahanap po ng batas. Hindi po mahirap pong suportahan yung premise o yung idea o yung thought na yung nagbe-break ng law, ayaw sumuko, ayaw magpasakop sa batas, bibigyan natin ng pagkakataon makilahok sa paggawa ng batas. Napaka-irony naman po nun. But anyway, syempre may mga supporter yan. Ang pinagkaiba po nila, si Laila de Lima, nakulong sa panahon ng pandemya. Talaga may video conference, may national emergency. Ito po, si Bato, wala naman po national emergency. Sa katunayan, kaya nga po niyang pumunta ng Senado, pumunta siya noong May 11 para magkudeta. Para mapatalsik si Senator Tito Soto, tapos bigla siya naglaho ulit. So nangangahulugan, wala national emergency. Bakit mo pinipilit ito na baguhin ang rule, dagdagan? Siguro pag-aanda, kasi alam nila may makukulong. Siguro nga, ganun. Ano naman yung force majeure? Ito, mainit din to dahil may paliwanag si Robin Padilla na para sa atin hindi katanggap-tanggap, napakababaw. Alam niyo po, nung nasa political science po ako, at nag-abogasya rin po ako, hindi ko man po natapos pa. Nung nasa political science po kami, itong mga bagay na ito, nadadaanan po namin na pag-uusapan, na pag-aaralan. Yung force majeure po, yun po yung mga unforeseen. Yung hindi mo inaasahan na pangyayaring mabibigat. Sa pagkakataong ito, wala naman po
Sa katunayan, yung 23 senators nakakadalo. Eh bakit ikaw hindi? Kasi nga, meron ka kinakaharap na ayaw mong harapin. Yun lang naman yun. So, pinipilit nilang mabago ang rules at pinipilit nila gawin agad. Agad-agad. So, ano po ba rules para sa motion? Di ba po pag nag-motion, meron silang 1 day pa para pag-usapan, right? Eh, nung May 11 nila ginawa yon, then 1 day tapos na. Eh, pero po, na-refer na po yan sa Committee on Rules. So, sa Committee on Rules, yan po, paghihiringan, pagdidebatihan, pagdidiskusyonan po yan ng mga nasa committee ng Committee on Rules. However, hindi pa po nag-constitute ang Committee on Rules. Wala pa pong miyembro kasi po, tandaan po natin, yung kinudit po nila sa Senator Soto, hindi po sila nag-motion to vacate the Senate presidency. Ang ginawa po nila ay, ang motion nila is to vacate all positions. Lahat ng posisyon, tanggal, wala nakapwesto. Kaya nga kakatuwa, nung pagkakagawa nila nun, wala pang isang minuto tumayo agad si Amy Marcos. Ito, si Amy halatang hindi nag-aaral to eh. Tumayo agad at para mag-motion na ninonominate niya si Alan Cayetano bilang Senate President. Kaya tinanong siya ni Tito Soto, sinasabi mo ba ako magpe-preside dito? Kasi wala pang presiding officer. Kasi hindi na siya Senate President. So dapat bago ka mag-nominate, aayusin niyo muna yung structure. Sinong temporary o acting na uupo dyan para magtuloy-tuloy tayo. Wala pa po nun eh. Wala silang step, puro shortcut. At eto nga ngayon, wala pa sa Committee on Rules, hindi pa nagpagdidiskusyon doon. Gusto nila ilagay ulit sa plenaryo at pagbotohan na lang doon. Siyempre pumalagang minorya. Bakit minamadali? Anong meron dito? Sabi nga Tito Soto, binabraso ba ito? Bakit po niya nasabi? Kasi minority leader siya eh. Dapat, dahil ex-officio po minority leader ng lahat ng committee, dapat po sa Committee on Rules, nandun siya pag nag-hearing. Eh wala nga siyang natanggap na patawag eh. So walang nangyaring mga discussion sa Committee on Rules kasi wala nga miyembro pa. Wala pang miyembro. Hindi pa nagko-constitute. Eh ngayon binalik na sa plenaryo. Ang punto ni Senator Kiko Pangilinan, dahil kababalik nyo lang dito, edi may 1 day pa para pag-usapan to. Pero ang gusto nila which is gonna be a Monday, the next session today. However, itong si Cayetano, Alan Cayetano, gusto i-divide the house. He wanted to divide the house para magkaroon ng botohan kasi alam nila limado sila eh. 11 lang yung kabila, 12 sila eh. Bagaman si Chis Escudero that time, wala doon. Pero mukhang nasa opisina lang sa loob ng Senate Hall because doon sa quorum nila, 23 ang deklara eh. No? So ngayon, ang lalabas doon, dahil pinipilit nila, pumalag ngayon ang mga minority. Eh, hindi pa nga naman tapos, marami pa gusto magtanong eh. Gusto magtas, bakit i-divide mo agad yung house? Bakit kailangan magbatuhan? So anong paraan para mahaharangan yung ganong klaseng strategy? Napakagaling. Kaya lamang na lamang si Senator Lito Soto pagdating sa parliamentary procedure, which is napaalaging bagay po niyan sa mga ganyang senaryo. Nag-walkout po itong 10 sa minorya, umalis sila, naiwan si Tito Soto dahil siya yung minority leader at siya lang ang pwedeng quorum call, mag-motion to quorum call. Siya pwedeng mag-request kumbaga na mag-roll call tayo. Kung wala na tayong 13, walang quorum. Adjourn. Tapos ang kwento. Right? Pero kung sumama siya doon, walang magaganon doon. Walang magko-question, walang magre-request, walang mamog-motion to adjourn. Eh, tandaan po natin, kung nagsimula po ng 23, kahit dalawa na lang po natira doon, kung wala namang nagtatanong o nagmamotion na magkaroon ng quorum call o ng roll call, ang bilang pa rin po ng 23. May quorum pa rin, tuloy pa rin. Eh dahil nga umiling ng roll call o ng quorum call itong si Tito Soto, higher president po yun. Ibig sabihin, mas mahalaga yun sa lahat ng pwede nyo ilabas doon sa Senado. Dahil hindi pwedeng pag-usapan na kahit anong ilalabas nyong usapin kung walang quorum. Ano po yung quorum? Kailangan may majority ng 24 senator, which is 13. Malinaw, kahit ni Marcoleta,
Sabi nga Tito Soto, kala ko ba magaling sa rules, kinokontra niya. Wala, hindi rin siya nanaig. Nanalo pa rin si Tito Soto kasi nga naman, sa rules, pag walang quorum, walang sesyon. Bye-bye, uwian. So, ang nangyari, naisaan sila na majority sa pagkakataon ngayon. Ngayon sa Monday, malaman natin kung ano magiging sitwasyon. Kung si Chinggoy Bay may warrant of arrest, yung 12 magiging 11, o 12 pa rin sila. At pipilitin nila, babrasuhin nila mabago ang rules para ang mga ine-expect na makulong. Gaya sa napaliwanag sa nakaraang video ko, yung kanina kong video na pinost, itong 13 senador na nasa mayorya, halos 10 rito ay posibleng inaasahang harap sa mabibigat na kaso na sila mismo ang gumawa sa sarili nila. So yun po ang sitwasyon na kakatuwa na kung ganun ang mangyari, hindi tayo natutuwa na may makukulong, pero nakakatuwa ang sabi ko. Kasi unprecedented ito, ngayon lang ata mangyayari na ang minority ang posibleng maging majority, pero ang Senate President ay nakahanay sa majority. Kasi kung makukulong pong iba dito at bababa sila sa 11 miyembro ang mayorya, ang minority ngayon ang magiging mas marami. Pero wala silang kakayahang palitan ng Senate President dahil kailangan nilang 13 votes, 11 lang sila. Tapos ang mayorya na dating 13 ay posibleng 10 na lang, edi lamang na sila sa botohan. Pwede nilang mag-motion to vacate o ibakante ang lahat ng chairmanship. Makuha nila lahat ng chairmanship. Maliban sa Senate Presidency kasi kailangan ng majority of 24. Hanggang dito po muli. Huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share. Sa magkakwento-kwentuhan po tayo. Maraming salamat sa inyo.